Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit na balita ngayon dito sa mundo ng crypto. Isang malaking personalidad na si Ginong Elon Musk ang muli na namang gumulat sa buong mundo matapos po niyang i-announce na ang bago niyang political movement, yan po ang tinatawag na America Party, ay gagamit po ng Bitcoin bilang pangunahing pera. Oo mga ka-crypto, si Bitcoin na naman po ang bida. At higit pa dyan, tinawag pa ni Ginong Elon na hopeless ang tradisyonal na pera o yung tinatawag nating fiat currency. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit niya tinawag na walang pag-asa ang fiat? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan, nakikita natin dito ay si Ginoong Elon Musk. Isa po siya sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kaya ayan, simulan po natin sa kung ano po ang America Party at bakit po ito mahalaga dito sa mundo ng crypto. Ang America Party ay bagong political party na itinatag mismo ni Ginong Elon Musk. Ito po ay bunga ng kanyang bangayan o hindi pagkakasundo kay US President Donald Trump tungkol po sa tinatawag na Big Beautiful Bill. Isang panukalang batas na ayon kay Ginong Elon ay makakasama sa ekonomiya ng Amerika. Ayan, ngayon ay dahil dito ay nagtayo siya ng kanyang sariling partido na mas progressive na kung saan ay may mas progressive na pananaw. At kasama po sa mga plano nito ay ang pagtanggap dito kay Bitcoin bilang central na bahagi ng kanilang economic policy. Isipin mo yan, isang buong political party ang committed, may commitment at nakatuon po sa crypto at hindi lamang po basta crypto yan, kundi si Bitcoin mismo ang itinutulak bilang pangunahing currency. Ayan. Ngayon ay bakit naman po tinawag ni Ginoong Elon Musk na hopeless ang mga fiat currency? Ang fiat currency ay ito po yung mga pera na inilalabas ng gobyerno tulad po ng euro, US dollar at dito sa atin sa Pilipinas ay yan po yung Philippine peso. Ang problema ayon po kay Ginoong Elon ay wala po itong tunay na backing or wala itong parang backup na value. Kaya kapag nagprint po ng sobra-sobrang pera ang gobyerno ay bumababa po ang halaga nito. Nagkakaroon po ng inflation dahil dyan at ang presyo ng mga bilihin ay tumataas pero ang value ng pera natin ay bumababa. Ayon po kay Ginong Elon ay hopeless na raw ang fiat dahil sa paulit-ulit na pagkakamali ng mga central bank sa pamamalakad ng monetary policy. At dahil dito, para sa kanya, ang solusyon ay isang decentralized system. Isang sistema na hindi po kontrolado ng isang gobyerno or institution. At dito na po pumapasok itong si Bitcoin. Yan, bakit naman po si Bitcoin ang napili ni Ginong Elon? Yan, at hindi ibang crypto na tulad ni Dogecoin. Ayan. Alam naman natin na matagal nang sumusuporta or sinusuportahan ni Ginong Elon Musk itong si Dogecoin. In fact, si Dogecoin ay parang alaga na niya. Yan, kung saan ay pabiro pa niyang sinusuportahan sa mga kanyang mga tweets. Pero iba po ang usapan kapag politika at ekonomiya na po ang pinag-uusapan. Si Bitcoin ang kanyang napili para sa America Party dahil ito ang pinaka-mature at pinaka-stable na cryptocurrency sa ngayon. Maliban dito ay si Bitcoin po ay may limited supply kung saan ay meron lamang po siyang 21 million na total na pwede pong mamina. Ibig sabihin ay hindi po ito madaling mamanipula or i-manipulate or madagdagan.
Kaya ideal po ito bilang digital store of value na parang digital gold. Dagdag pa rito, mas tanggap na rin si Bitcoin ng mga mas maraming mga institutions, investors at mga bansa. Kaya perspektibo ni Ginong Elon, ito ang pinakamatibay na sandigan ng isang bagong uri ng ekonomiya. Ayan. Ngayon ay paano po ito makakaapekto sa presyo ni Bitcoin? Sa tuwing nagsasalita po itong si Ginong Elon Musk tungkol kay Bitcoin, ay alam natin na may epekto po ito sa market. Ang ganitong klase po ng balita ay pwedeng magdulot ng FOMO or fear of missing out sa mga investors. At kapag maraming bumili, natural lamang po na tataas ang presyo. At dahil political party na mismo ang nagsusulong ng paggamit kay Bitcoin, may posibilidad na lumawak pa ang adoption nito. Hindi lang mga individual users ang gagamit, kundi pati mga kumpanya, bangko at baka sa hinarap ay mga gobyerno na rin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Malaking bagay po ito para sa atin. Una ay nagpapakita ito na mas lumalalim na ang mainstream adoption ni Bitcoin. Kapag may ganitong kalaking personalidad tulad ni Ginong Elon Musk na nagsusulong ng paggamit ng crypto sa politika, mas marami pang bansang susunod. Para po sa atin dito sa Pilipinas, posibleng ma-encourage ang mga regulator at saka institution na pag-aralan palalo ang crypto. Posibleng maging mas bukas ang Bangko Sentral sa pag-regulate ng crypto sa paraang hindi ito kinokontrol kundi sinusuportahan. At para po sa mga trader at investor, mas tataas po ang kumpiyansa natin na ang perang inilalagay natin sa crypto ay hindi lang po basta hype. Isa na itong pandaigdigang kilusan or global movement patungo sa financial freedom. Ngayon ay ano naman po ang mga dapat nating bantayan pagkatapos po ng announcement na ito ni Ginoong Elon Musk? Una ay bantayan po natin ang magiging galaw ni Bitcoin sa mga susunod na araw. Posible pong magkaroon ng mini bull run dahil sa excitement ng market. Pangalawa ay bantayan po natin ang political developments sa Amerika. Kapag lumakas po ang support sa America Party at kay Ginong Elon Musk, malaki ang magiging impluwensya nito sa global crypto market. At pangatlo, importante po na maging updated tayo sa mga local regulations dito sa Pilipinas. Kung makikita ng ating pamahalaan na gumaganda ang epekto ng crypto sa ibang bansa, baka may positibong pagbabago rin dito sa ating bansa. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isa po itong historic move. Hindi na lamang po simpleng tech guy itong si Ginoong Elon Musk ngayon. Isa na po siyang political force na may konkretong plano para sa crypto. At ang pinaka na-appreciate ko po dito ay ang kanyang paninindigan na ang hinaharap ng pera ay hindi po nakasentro sa iisang gobyerno, kundi sa technologying nagbibigay ng kalayaan at kontrol sa mga tao. Kung magpapatuloy po ito, panibagong yugto na naman ito para kay Bitcoin at kasabay po niyan ay panibagong pag-asa para sa atin bilang mga Pinoy na naghahanap ng mas transparent, mas secure at mas patas na financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.